Hi guys, welcome to my YouTube channel, mga Kalaman Vlog guys. So ngayon, nang-install pala natin ngayon. So magandang umaga, magandang gabi o magandang tanghali po sa inyong lahat kung anong oras kayo nanonood ngayon. So Dito naman kami sa rooftop. ito pala yung ikabit natin ngayon is wala siyang water pump, storage tank lang na may bypass Dito namin siya ikabit. at saka filter. So ngayon ano natin is BSTR 500. So iakyat na namin sa third floor yung tangke. Tinalian na namin, so iakyat na namin yan yung tangke. So bali tatlo kami. So kasama ko ngayon yung mga pamangkin ko. So shout out sa inyong lahat. So dito natin siya lagay yung ating storage tank. So ayan. So PPR fittings at pipe yung gagamitin natin dito. So ito siya, i-explain natin. So ito siya, ito yung A natin. Papaakyat dyan sa ating tangke para supply sa ating BSTR 500. Papasok dyan. So naglagay tayo ng elbow, tapos naglagay din tayo ng union patente na 3/4 yung N at saka yung sa air vent natin. So 3/4 yan. So para mailagay natin papunta doon, naglagay tayo ng elbow sa ilalim. So bali direct na natin yan kabit coupling na lang tayo. Tapos yan ang in. Tapos yung isa guys, ito yung out. Papunta na dito sa ilalim. So itong size nito is sa ilalim, yung out niya is 1 inch. Pero yung in niya is 3/4. Itong 1 inch, i-reduce lang natin yan mamaya. Maglagay na tayo ng coupling reducer para ilagay natin para makabit natin yung 3/4 na pipe na existing ng customer. So ito siya. So ngayon, hinangin muna namin yung mga fittings natin. So ayan, kinabit namin kasi gusto ng customer pag nasira yung float valve sa loob ng ating pressure tank, sa ating storage tank, meron pa rin siyang palatandaan sa ilalim. So bali meron siyang, kung aapaw na yung tubig sa itaas ng tangke, para malaman niya kung nasira na yung float valve in case. So makikita niya ito yung float valve. So malalaman niya sa ilalim na nasira yung float valve kasi umaapaw na yung tubig. So ito siya, ito yung tsura ng ating float valve yan. So ito siya. Pag hinawakan natin siya is namamatay yung tubig kasi manual to. So wala itong gamit na water pump. Naglagay tayo ng bypass. Yun yung ipakita ko sa inyo mamaya sa pagpunta natin doon sa doon na sa ilalim. So ito, nag-coupling reducer na tayo sa in at saka out. Ito, sa out ng ating storage tank, naglagay tayo ng coupling reducer. Tapos sa in natin is coupling lang na 3/4. Sa out natin is naglagay tayo ng pipe na almost half meter. Tapos coupling reducer na tayo para malakas yung bagsak ng tubig sa baba. So ayan, naglagay tayo ng union, tapos elbow papunta doon sa ilalim para sa kanyang palatandaan kung nasisira na yung manual na float valve. So sa ilalim niyan is 1 inch. So naglagay tayo ng ball valve para in case maglinis sila, so pwede lang nila i-open dyan. So after 3 months to 6 months, kailangan mo kasing linisan yung loob ng ating tangke. So ito yung sinasabi ko na bypass. Yung kulay gold na yan, naglagay tayo ng swing valve galing ng ating pressure, ng ating storage tank, papunta na dyan sa supply. So itong may T, supply kasi yan. Papasok doon sa loob yung pressure nila lahat galing na wasa na direct, na hindi na dumadaan doon sa ating, para malinis siya lahat. So galing na wasa, pag walang storage tank na gagamitin, so i-on lang nila yung
valve na, dalawang valve na yan yung naka-off. Tapos dito sa ilalim, kung gusto nila na gagamitin lang nila is storage tank lang, so i-open lang nila yon. So yan lang. So thank you so much panonood guys, and God bless. Thank you for watching. So meron naman kayong idea about nito guys, kasi meron din ako ng ina-upload video dati na kung paano maglagay tayo ng bypass. Ang pinagkaiba lang yun, ang pinagkaiba lang niya dito is, ito is meron siyang water filter, tapos yung isa wala. Pero same lang naman sila. So yan lang. Thank you so much panonood.